guys, welcome to our vlog, and for today our video guys is about uh, sa ating diabetes, diabetic for the pregnancy. Kasi guys, meron akong diabetic, no? For pregnancy naman daw yung, pero yung hindi pa ako nagbubuntes guys is wala nang taga akong diabetes. So ngayon lang na nabuo to kasi nga pregnancy ka, marami kang cravings na sweet at kahit ano-ano kasi ako mahilig kasi talaga ako sa cake. So eto guys, binigyan ako, nag-check up kami and then binigyan ako ng for diabetes, ano ba to? Diabetes, yung para bang pan-check for diabetes. Ayan guys. So eto siya. So bubuksan ko. So 3:46, mag-check ako ng aking blood test. Diabetic test ba yun? So, ito, binigay sa akin. Ito ang gagawin ko. So, ito yung parang pambala. Kuha ko dito ng parang pambala, guys. Paano ba buksan to? Kasi, alam nyo, hindi pa rin ako ano dito eh. Ayun, ito guys, para siyang pambala. Tapos, ilalagay ko siya dito. No, ito. Ito yung kanyang pambala, ilalagay ko siya dito. Then, itutusok ko dito yung parang may silver siya guys. Tapos, bubuksan ko siya sa tagliran para makita kung ano yung aking diabetes. Kung mababa ba o mataas. Sabi, 5.1 for, hindi man normal, pero medyo mababa, and 6.8 for the dinner and lunch. Tama, yun. Ganon na yun. Ito guys. So, ito yung gagamitin ko for sa diabetic. Tapos, ito yung parang ano siya guys. Parang karayom. Itutusok mo siya. Ano ba ito? Hindi ko lang kung paano pagbukas. Ito yata. Ayan guys. Parang may karayom siya dito eh. Ito yata. Dito na pala. So, ito pala yung parang karayom niya guys. Then, itutusok ko siya dito. Then, i-check ko yung blood sugar ko. Then, ito yung ilalagay. Then, yung parang ano dito, parang ano siya, parang maliit na metal. Itutusok ko dito. And then, kukunin yung aking blood. And then, ilalagay dito. Then, pipindutin yung tagliran. So, makikita na kung ano yung blood diabetes ko. So, ayan guys. Ayun lang guys. Tapos, binigyan din ako ng mga papel. Alam nyo, ang kinagandahan lang dito sa Australia kasi meron silang gamit na ibinibigay sa iyo guys. Kasi sa atin, parang kulang sa budget. So, which na parang kasi sa Pilipinas medyo maano ang budget natin, no? Kasi ang kinagandahan lang dito, tingnan mo, may supply silang ganito guys, di ba? Para ma-maintain mo yung diabetes mo. So, ito binigyan pa nila ako. Ito para sa insulin. Kasi pag hindi daw bumaba ang aking diabetes, so ilalagay dito yung yung para sa insulin. Hindi ko na kung tuturukan ba ako whatever. Hindi ko masyado naintindihan doon. Tapos binigyan ako ng book guys para i-guide ko ang aking diabetes. So ito para sa pregnancy. Ayan guys. Then alam nyo, ang kinagandahan lang dito is eto guys, mini-maintain namin dito. So isusulat ko dito kung anong kinain ko. And sa breakfast, syempre fasting ako ng 8 hours. So ilalagay ko dito guys yung tea, yung breakfast, kung ano yung sa breakfast. After 2 hours, kailangan meron akong 2 hours na sa breakfast. Ito yung pagkagising ko. Free breakfast. Ito yung pagkagising ko. Siyempre, hindi pa tayo kumakain at hindi pa tayo umiinom. Then, after breakfast, ito naman yung kumain ako ng breakfast. Then, 2 hours another. Mag-check ako. And then, lunch. And 2 hours another. And then, for dinner, 2 hours another. So,
So, ilalagay ko dito guys kung ano mga kinakain ko. So, ito lang kinagandahan dito guys kasi kompleto ang Australia. Yun. Kasi mamimaintain talaga nila, talagang ano sila, bantay talaga sa diabetes. Kasi, dahil daw ang bata daw pwede lumaki or mahirapan ako mga anak kasi lumaki siya sa tiyan. Pero ngayon nga, malaki na yung baby ko guys eh. So, ngayon dinadiet kong sarili ko. Kaya ito guys, nagbigay sila ng libro para malaman ni mami kung anong pwedeng gamitin, anong pwedeng kainin ko. Siyempre, importante sa akin guys yung kakainin ko, yung milk ko. Kasi ang pinakamahalaga sa akin kasi nga, takot ako magutom. So, ayan, hindi ko pa siya nababasa. Ito. So, mamaya ko na siya babasahin guys. Nandito siya, nandito yung mga dapat at hindi dapat kainin ng isang buntes na mayroong diabetes. So, hindi ko kanihiya kasi normal lang naman yan na mayroong diabetes. And then, normal lang din yan sa amin kasi nga, meron kami family history kay mother. So, ayan guys. So, pinakita ko lang sa inyo guys. Hindi ko na napakita yung nagpa-check up kami kasi nga, nakakahiya dun sa tumitingin sa akin sa midwife by yung nurse or ano man ako. Ayun guys, ayun na yung kinagandahan dito sa Australia. Tagang bantay kanila at inaalagaan kanila. Kagaya niyan, meron akong diabetes and meron din akong polyp. Yung polyp na yon is, sabi, dapat daw sa age ko. Kaya, eto guys, para din sa inyo, para malaman nyo ha. Lalo yung ginagamit na or nagpapagamit or may kalibin na o may partner na kailangan nyo magpalinis or pap smear. Pap smear ba yun? Every years guys. Kailangan nyo magpalinis kasi ako guys is 32 years old lang ako. Ngayon lang ako nag-asawa and ngayon lang naman ako nagpagalaw sa asawa ko, no? Kaya ngayon lang nalaman na meron akong polyps, no? So kasi pag ikaw ay dalaga for or virgin guys, hindi kanila ipapop smear sa atin, di ba? Kasi bala ko naman talaga yan dati. Tapos sinabi sa akin, tinanong sa akin kung ako'y dalaga pa. Sabi ko, dalaga naman talaga ako noon. So, hindi ako pinop smear kasi nga, dalaga pa. So, as in, wala pang gumagalaw sa akin. So, yung asawa ko lang at age 32. Kaya nga, yung tinanong ako ng doktora dito, guys, sabi na, wow, napahanga silang ganun. At age 32, tsaka ka lang, alam mo na. So, yun guys. Yun lang. I-share ko lang sa inyo para iwas kayo sa polyps guys. At hindi kayo duguin sa pagbubuntis sa katulad ko kasi ako dinudugo. Hindi maiwasan yan kasi meron nga akong polyps. Kasi nga, ngayon lang naman ako nakapag-asawa at ngayon lang din ako na nagalaw. So, hindi ko pa alam na magpalinis or what o ano. Pero ngayon, pagkatapos ko daw mga anak is every year is magpapalinis na ako ng matres. Kasi nga guys, para iwas tayo sa polyps. So, ayan guys, share ko lang sa inyo yung ganon. Lalo sa may mga edad na, kagaya ko, 32 na ako guys. Lalo sa may mga edad na at kayo ginagalaw or may kayo ano ba yun ka? Pero kakatipan o ka boyfriend o ka live-in, dapat lagi kayo magpapacheck guys. Magpapapapsmear na kayo. No, yun lang. At lalo sa age natin na lalo pag medyo mataas na yung age, katulad ko nga, 32 na ako guys. So, ayan guys, may 346 is mag-check ako ng aking blood, no? Kasi, para malaman ko kung mataas ba yung aking diabetes or ano. Wait lang guys, kasi may narinig kasi akong tunog sa labas. So, i-check ko yung aking blood diabetes mamaya. 346 kasi kumain ako is 246. Tama? 246. So, 2 hours daw. Ay, 146 ako kumain. So, 346 nga, i-check ko siya. Wala? So, hindi ko na alam guys. Dapat kasi inuurasan kasi yan. After 2 hours ng 2 hours daw kasi. So, ayan guys. Share ko lang sa inyo itong video na to guys. Na lalo't pag kayo buntes, iwasan yung kumain ng matamis kasi ako, may talaga ako mag-cravings ng matamis, ng cake, ng ice cream, at kung ano-ano pa. So, iwasan natin yan dahil hindi yan nakakatulong sa pagbubuntis natin at
medyo risk yan sa panganganak natin kasi lalaki si baby. Kagaya nga nila, sinasabi nga nila sa akin, malaki na si baby sa loob. At pure na bata siya guys. Kasi nga, puro ako pagkain. Kain ako ng kain. So, ayan guys, share ko lang sa inyo. About sa diabetes, ng pagbubuntis at sa polyps. Ayan. Sabi ko nga sa inyo, pag kayo nagpapagamit na sa maedad na kayo, kailangan natin magpa-pap smear. Yan guys, magpalinis kasi nga, dahil para iwas tayo sa polyps at sa pagdudugo at may risk ang pagbubuntis pag may polyps. So, awa naman ni Lord guys kasi iniiyak ko talaga to si baby. Every night hinihingi ko to kay Lord kasi nga dahil nga doon nagka-polyps ako, dinudugo ako, nagkaka-dark spotting, brown spotting. Pero awa ng Diyos guys, awa ni Lord guys is si baby is parang feeling ko is umokay na dahil nabawasan na yung aking, as in wala na akong tawag doon, wala na akong pagda-dark spotting guys. So sabi nila old bloods daw yun, siguro ubos na yung old bloods ko kasi wala na. Pero yung posible pa rin naman ako duguin guys kasi nga dahil meron tayong polyps. So ayan guys. So, ayan, hanggang dito na lang yung video ko. Masyado na akong madaldal. So, putulin ko muna to. So, then tomorrow, may check up naman si Habi. Guys, kasi nga sabi ko sa inyo, na-accident si Habi last week. So, siya naman ang ipapatingin namin. So, ayan guys. Sana magustuhan nyo yung aking pag-share ng aking video. So, maraming salamat. At please support Mira Vera. I'm here from Adelaide, Australia. Salamat po sa lahat sa inyo. And God bless guys. Sana makatulong ang video ko. Bye-bye and God bless. Bye-bye po.